Yo, what's up everyone? Dumating na yung in-order kong dashcam para sa sasakyan namin. This is the Botzlav G980H which has a 4-channel dashcam. Meron na siyang free 128 GB na SSD. Ito yung meron siyang front camera, then left and right camera, tsaka rear camera. So, check natin. Unbox na natin. So, tanggap ko siya from Shopee. So, at nabili ko lang siya worth, kano ba siya nabili? 8,278 pesos. Kasama na yun yung mga voucher na ng Shopee. Kaya, tingin ko, mas mura ko siya nabili. Dati kasi yung gamit kong dashcam sa sasakyan is ASDOM M550. Nasira na yon dahil nakabilad din sa araw lagi yung sasakyan. Hopefully this one mas magtagal siya. Check natin. Unbox na natin. Yan. Yeah. And yun. Ito na siya. Botzlav 4-channel dashcam. Botzlav G980H. Ayan. Multi-channel dashcam. Check natin. So, ano ba yung kwento? Buksan. Ito na lang natin. Ito siya. Yun. Natin yung laman. Ano ba? Yun. Hirap buksan. Hirap ipap. Yo. Tapos, anong laman niya? For sure, ito yung mga paper. Manuals. Open siya. Quick guide. Ano siya yung pinidikit. Ito yung sa rear cam for sure. Ito yung sa mismong dashcam. Yung dinidikit sa windscreen. Ito naman yung quick guide. Ayan. Quick guide. Tabi ko lang. Then, microfiber. Tapos, warning. Then, other papers. Ito mga instruction. Ito siya. Quick start guide. And then, mga guide. Sticker for dashcam. Then, some papers. Okay, tapos na tayo dyan. Ito. And next, laman nito. Ito yung mga side camera. Yung sa left and right. Ito siya. Ito.
Ayan. So, sasaksak mo siya. Kung siya, type C. Yun yung connector niya. Ayan. Ayan isa. Same sa kabila. But, ayan. Yeah. Then, the main camera. Ayun. Ito yung SD card. It's 128. 128. Free siya. Free. Kasama na yan. Ito yung mismong dashcam. Ganda. Ayan o. Ito yung touchscreen. Touchscreen to eh. Ito yung main camera. Then, ito yung pwede mo siyang isaksak. Ito yung port niya. Ayan. Sa kabila. So, meron ding isa pang variant na 3 channel. Ibig sabihin nun, wala yung isa. Bali, 3 camera lang. So, magnetic siya. So, kapag siya, hindi siya basta-basta makakabit. I think dito to. Wait lang. Meron siyang hindi siya nagmamagnet dahil I think baka ganito. Ayun natin. Hindi siya kabila. Wala naman siya naka-indicate na left and right. Wala. Magnetic kasi siya. May nararamdaman akong yung kapag iba yung polarity, ayaw niya magdikit. What? Ayaw niyang yes. pala siya. So, itong gray yan. So, pilit ko siyang sinasaksak ng paharap. So, that's why kahit anong tulak ko, merong magnet na lumalaban yung magnet. So, dapat itong gray. Yan. Automatic na siyang didikit. Yun. So, same din dito. Dapat yung gray. Yan. Yun. So, 3 pa lang to. Front. Ito yung right. Movable yan. Yan. Ayan, movable yan. Tsaka ito. Movable din to. Yung pang-apat, which is the rear. Saan na siya? Sino natin to? Meron pang naman yung box. See. Ayan, mayroon pa siyang box. Tools, frying tool. Ayan o, frying tool. Tsaka yung cord niya, yung power. Cigarette. Then, okay na rin to. Sige natin ibang box. Yung isa pang box, last box na to. Ito yung pang-apat na camera. Ito siya. Ayan. Yan, ito tatakbo siya hanggang likod. So, wala na. Yun lang. Ayan, wala na. Sabi ko lang. Yan. So, all in all, ito yung camera. Yan. Ganda yung dashcam. Tapos, kailangan gray yan. Gray. Kapag re-remove mo siya, medyo mahigpit naman. Yan. Nabaliktad mo siya. Nakaharap kasing ganyan eh. Akala ko, pag ganun. Ayan. Hindi siya
nag dumidikit pa ganun pala. Yun. So, ito lang yung mga laman ng box. Oh, kabit na natin. Tara, samahan nyo ako. So, bago natin ikabit, syempre tetestingin muna natin. Mamaya, hindi naman pala umaandar. Gumagana. In-install ko. At least pwede natin ibalik sa seller. Type C. Ay. Diyan. Ayan. Tapos start natin. Power on. See. Yun. What's that? Ayan. Please use the app to connect to the dash cam and synchronize the system time. English. Okay siya. Yes. Siyempre. Ayan. Plus 8 tayo. Kilometer. Okay. Right, switch screen. Double click, check tab. Scroll down. Insert memory card. Insert ko yung memory card. Inserting memory card. Yan. Okay. So, ayan. Format memory card. Format daw. Ayan. Formatting. Memory card is being formatted. Begin recording. Ayan. Ito yung camera. Tuloy natin. Yun. So, ito yung yung right. Wala pa left. Say left. Ayun. Hindi siya masyado nakasaksak. Ayan. So, tatlo na siya. Tayo natin yung pang-apat. Ayan siya. Medyo mahirap. Ito natin. Habaan muna natin. Habaan muna natin. Hindi lang tirapan. Mamaya ka tayo doon sa likod. Recording na siya. Iyon. So, ito yung pang-apat. 4 Begin camera. recording. Front, left, right, tsaka back. Yan. Yan, tama. Yan na siya. Kakabit na lang natin. Okay. Ang una kong gagawin, naalisin ko to. Itong pinagkabitan ko ng previous dashcam Asdom 5550. Medyo makapan din to, nakapit din eh. Yan, naikabit ko na yung camera. So next is lagay natin to rear camera. So ang gagawin ko nyan, dadaanin ko siya dito tutuun sa likod. So natin, simulan na natin. Yan. Tapos yung power cord dito.
Nalileko kami. Tatanggalin natin ito. Tingnan natin ang weather state. Ayan, natulong ito. Then tatanggalin natin siya dito. Hello po. Sipit lang natin siya dito. Yan. Pasok lang natin. Okay. Pasok lang natin. Yan. Hindi natin buksan yan. Ayun pa lang. Yan. Okay yan. Of course, kabila naman. So, dito sabi na, alisin lang natin ito. Pagtangin natin. Yan. Ganun lang kadali. Basta yun. Galing mo lang sa loob. Yan. Galing siyang pandito. Parang yan. Sip ko lang siya doon. Yan. Yan. Basa mo. Ay, ano siya. Hulog pala. Yan. So ito, ay kung ibalik. Lagyan ko na lang ng wire organizer dito. Balik to weather strip. Sampat. Ganun din, iipit lang. Yan. Hanggang doon. Tapos, natin sa taas. Ito, isi-safety ko na. So, ito dahil mahaba siya, gagawin ko, papunta doon, babalik hanggang lumit na siya. So, doon naman ako sa kabila niyan. Nasa bila pa. Ito. Tapos, babalik ka. Natin yan.
na. Okay na yung review. Doon na tayo sa harap. Ikot mo na. Yan. Begin recording. Okay. Ayun. Kuha na yung review. Okay na yung review. Ito. Right. Yan. Yan. Nakatutok dyan. Yan. Yan. So ito. Doon. Yan. Yan. Oh. Malinis na yung review cam. Yung harap naman. So ito namang front. Lalagyan naman natin siya. Ito dito. Pababa. Then tapang siya dito. Or pwede rin doon. Pababa. Tapang siya dito. Okay, so kakain siya ng mas mahabang wire. Kaya dito ko siya gustong ikabit. Hindi naman siya magiging abala sa akin. Lalagyan naman ako ng cable organizer. Kasi nga muna ito. Dito ko hindi pinapatang pag nag-hardwire ako ng dashcam, pero sa ngayon hindi mo na. Ito nabalagpad yan muna. Yan. Alright, tapos ko na rin siyang i-install at dito ko pinandaan yung wire. Yan, paakyat doon, and then punta dun sa likod, kumapang siya doon. Ayun yung air cam, and then yung power cord pataas, then dito naman siya sa banda sa driver's side, going here, and sa side, dito sa side, dito siya dumaan, then sa ilalim. Makikita, mapapansin nyo walang wire sa baba. Ito lang, ito yung sa charger ko for my wireless charging. Yan. So dito siya. Yun, natapos ko nang i-install tong dashcam din. I think goods naman siya at maganda siya tingnan. Yan. Then meron siya screensaver. Yan. Yan. Ang problema nga lang dito, itong side camera niya, may left and right lang siyang panning, pero wala siyang tilt na pababa. So ang nakikita niyang nakikita ng camera pag ganito siya, yan, ganyan. So
hindi siya makikita na buo na pag ganun. Kailangan mong i-adjust yung camera mo. Pati iti-tilt mo to. Yun, pero aside doon, wala na ibang problema. So pagdating naman sa quality niya, tingin ko okay naman kasi bago ko naman bilhin to, nanood ako ng mga review sa YouTube. And kapag open yung 4 camera niya, yung front camera is 3K lang yung quality ng output niya. Then 1080p yung left, right, tsaka sa rear. Pwede siya maging 4K kung magbabawas ka ng isang camera. So magiging kung 3 channel lang, 4K yung output sa front. Pero sa yung dalawa is 1080 pa rin. So ayun, hopefully magtagal ito and magamit talaga. Next time ko na lang siguro siya lalagyan ng hardwire kit for parking mode, kasi sa ngayon naka power cord siya sa cigarette socket. Magagamit mo lang yung parking mode tsaka yung sentry mode kapag nakarekta siya mismo sa fuse ng sasakyan. Kaso ang hindi lang maganda doon yung kapag yung nilagay mong hardwire is wala siyang voltage regulator, battery regulator, kasi nangyari na sa mga previous dashcam ko noon, naka-hardwire din. Lagi akong nasisiraan ng battery ng sasakyan. Nadidiskarga yung battery ng sasakyan. So, malaking abala yun at saka magastos. Magastos pa naman yung battery ng sasakyan ko, nasa 8,000 yung battery. Anyway, ang purpose lang naman nito is magkaroon ako ng security kapag nasa daan ako. Tsaka malaking bagay ito dahil almost 360 yung view niya. Sa harap, sa kanan, sa kaliwa, at syempre sa likod. So, almost wala ng blind spot yung dashcam. So, hanggang dito lang, hindi ko na siya i-cover ang review ng quality niya. Panoorin nyo na lang yung ibang review sa YouTube. Salamat. Ito yung kanala ako ng mga feature ng camera. See you. Bye-bye.